Nag-iisip po ako kung ano lulutuin ko sa inyo ngayon pero nung nagpunta po ako sa palengke at nakita ko to, naisip ko, teka nga, parang ang tagal ko nang hindi nagluluto ng puset. Kaya ito po ang ulam natin ngayon. Konting mantika lang pong ilalagay natin sa kawali. Lalagyan lang po natin yan ng konting patis at saka pamintang durog. Hindi po dapat tagalan ang pagluluto ng puset kasi po'y titigas. Mga 2 minuto, 3 minuto, ipapatayin ko na po yung apoy. Umpisahan po natin sa sibuyas. Maraming bawang. Mura na po ba kamatis? Maglagay po tayo ha. O diretso. Mamadaliin ko na ha. Habang niluluto yung kamatis lagyan po natin ng isang katamtamang laki ng sayote. Pakibanggit nga po sa baba kung taga saan kayo at pag nabasa ko po yan, ibibigyan natin kayo ng isang matamis na shoutout. Lagyan po natin ng seasoning powder at konting liquid seasoning. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking Chef Ron Vilaro YouTube channel, paki-click nga po yung subscribe sa baba at mag-leave na rin kayo ng magandang message. Binabasa ko po yan. Maraming salamat po at malaking bagay po sa akin yan. O sabawan na po natin. Ito po'y 2 tasa ng tubig pero 1 tasa lang po ang ilalagay ko. O tignan po natin. Malambot na yung ating sayote. Kumukulo na rin po yung ating konting sabaw. Lalagyan po natin ng kangkong. Mura-murang kangkong. Tuyuan ko na po. O, 2 tasa, 2 kutsarang toyo. 1 siling panigang, tinanggal ko po yung butot, hiniwa ko ng ganire, ganyan. 1 minuto lang po ha, hihinaan ko po yung apoy ng konti, medium lamang. At hayaan natin malanta yung ating kangkong. O siya. Kung gusto nyo pong malapot ang sabaw, lagyan po natin ng cornstarch. At saka itong natirang 1 tasang tubig kung gusto nyo medyo sarsa-sarsa ang dating. Nalakas ko sandali yung apoy nang lumapot kaagad yung sabaw. Po pwedeng walang kinchay Ang kinchay po nagpapawala ng lansa at wala naman tong luya. Nakita nyo malapot-lapot na yung sabaw. Tikman nyo muna Matikman nga muna at baka walang lasa. Naku po, mabagay na sarap. Papatayin ko na po yung apoy. O tsaka natin ilalagay itong ating puset. I-on ko lang po sandaling-sandali lang yung ating apoy ng bahagya. Tatakpan ko at nang magkasama-sama lang yung lasa. Pagkatapos po siguro ng mga 30 seconds papatayin ko na. Ayos na po yun. Kadalasan po talaga namang walang kasabaw-sabaw pag nagluluto tayo ng adobo, di po ba? Pero naisip ko, bakit hindi natin lagyan ng konting sarsa? Tapos lahukan ng mga mura-murang gulay. Nang sa ganun po hindi lang 4 o 5 ang makakain. Pag may sabaw, may konting gulay, ayos na yan. Oh, yun na po yun. Nagustuhan niyo po ba? O bukas po ulit. Ron Vilaro.